Inaanyayahan po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo at atin pong buksan ang ating Biblia. Nasa aklat po tayo ngayon ng Roma. Ang kabanata po ay 8, talata po ay 29 hanggang 39. Romans 8:29 to 39. Ngunit basahin na lamang po natin yung pong verse 34 hanggang 39. Nabasa po natin kanina from verse 29 hanggang 39. Ngayon ay sa 34 po tayo. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin ko po siya sa English Standard Version, Romans 8:34. Verse 34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, which indeed is interceding for us. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Verse 36, as it is written, for your sake we are being killed all the day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. Verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. 38, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. 39, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you. Again, Panginoon, sa iyong grace and mercy na sa magdamag ay iningatan niyo po kami at namulat ang aming pong mata at meron po kaming hininga sa umagang ito. May panibagong buhay, Panginoon, na may kalakasan at meron, Panginoong, kalayaan at pribilehiyo na manambahan po sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin na bahagi po ng pananambahan sa umagang ito ay ang pakikinig po namin ng pangangaral ng iyong salita. Gamitin niyo po ako bilang daluyan po ng inyong pong pagpapala at maging ang mga tagapakinig ay kumilos po ang banal na Espiritu sa bawat isa na magkaroon po kami ng malinaw na pagkaunawa sa mensaheng mapakikinggan at gayon din, Panginoon, magkaroon po kami ng puso na meron pong hangarin na sumunod po sa inyong pinagtatagubilin at maging pagpapala po ito sa aming kaluluwa. Patuloy po kaming lumago sa aming pananampalataya at patuloy po naming maranasan ang kagalakan ng paglilingkod sa iyo upang ikaw po ay maluwalhati sa aming pong mga buhay bilang individual at bilang iyong iglesia. Ngayon pa lang, Panginoon, ay pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan at pagpapala ng iyong salita sa aming pong buhay. Kaya sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Bilang pagbabalik tanaw po sa mga pangangaral ng mga nakaraang linggo, ay nagkaroon po tayo ng 2 linggo na break from the sermon series on the book of Romans. Dahil 2 sunod po natin na tinalakay yung Apostles' Creed. At ngayon po ay nagbabalik po tayo sa Romans chapter 8, na kung saan ang buong chapter 8, kung maalala po ninyo, no? Konting pagbabalik tanaw lamang po. Yung chapter 8 po is pinamagatan na Life in the Spirit. Buhay po ng ayon sa Espiritu. At yung sinasabi pong life in the Spirit is synonymous o kasing hulugan po ito ng buhay pananampalatayang Kristiyano. Bakit po? Kasi kaya po tayo tinawag na Kristiyano, tayo ay tagasunod ni Kristo. At ang kanyang mga tagubilin sa banal na salita, ang ating pong pamantayan ng ating buhay, at hindi po natin magagawa yan kung wala po ang pagkilos o kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya tinawag ko siyang life in the Spirit. Ito po'y kasing kahulugan ng pamumuhay ng ayon po sa kalooban ni Kristo o yung buhay Kristiyano po. And we can see po from chapter 8 verse 1 to 28, yung 4 na uri ng pagpapala
ng pamumuhay ng ayon sa Espiritu. Kung mababalik tanaw po natin, nandun yung blessing ng justification. Ano po yung justification? Ito po ay pagpapala sa ating buhay na kung saan tayo ay hindi na kinilalang makasalanan, hindi na tayo parurusahan, bagkus tayo po ay kikilalanin na matuwid at may karapatan na pumasok sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Ama na nasa langit dahil po sa pagbayad ni Kristo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sa kasalanan po na ating pagkakautang at dahil po sa perpektong pagsunod ni Kristo sa lahat po ng utos ng Diyos na atin namang nilabag ay nanampalataya tayo sa Kanya, kaya tayo po sa araw ng paghuhukom ay wala ng agam-agam na tayo parurusahan ng Diyos pagkat tayo po ay meron ng katuwiran. Katuwirang hindi mula sa ating sariling gawa, kundi sa gawa ni Kristo na ating pong pinanampalatayanan. And yan po yung pagpapala, blessing yan. This is an eternal blessing. Ito po yung isang pangwalang hanggan po na pagpapala na hindi lahat ng tao ay makatatanggap. Yung tinatawag po na justification. Pangalawa po na pagpapala is yung glorification, yung sanctification. Ano po yung sanctification? Ito po yung tinatawag nating pagpapabanal o proseso po na kung saan unang-una kinilala na po tayong banal dahil sa kabanalan ni Kristo tayo yung nanampalataya, ngunit tayo po ay ipinoproseso araw-araw na tayo lumago sa kabanalan. Kaya ang life ng isang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano, ang larawan nito ay araw-araw na pagsisisi sa kasalanan at araw-araw na pagsunod kay Kristo, na kung saan yan ay magresulta sa isang binagong buhay at patuloy na binabagong buhay. Na po. At yung blessing po ito sa atin, kasi yung sanctification is the work of the Holy Spirit din. O gawa din po ito ng Diyos sa ating buhay. Wala pong makakapagbago sa atin. Sa mga ugaling meron po tayo, sa mga gawing mali na meron po tayo, wala pong makakapagpabago sa atin kahit ang ating sarili. Ngunit ang Diyos, ang mga kinilala niya at ginawa niyang mga matuwid sa kanyang harapan ay hindi natatapos doon. Pinababanal niyang patuloy. At ito po ay pagpapala sa mga Kristiyano. Ikatlo po is yung adoption. Ito po yung pagkilala sa atin bilang anak ng Diyos dahil hindi po lahat ng tao ay kinikilala na anak ng Diyos. At isa pong pribileyo na ikakilalanin na anak ng Diyos dahil pwede kang lumapit sa iyong Ama na nasa langit. At sa araw ng paghuhukom, hindi ka na ituturing na kaaway, kundi anak. No? Yan po yung ikatlong pagpapala ng life in the Spirit. And finally, yung glorification. Ito po yung magaganap sa hinaharap. Na kung saan lahat ng ating pagdurusa ay tatanggalin na ng Panginoon sa ating buhay at tayo po mismo ay magkakaroon po ng katawan na maluwalhati ng gaya ng meron si Kristo. Kaya yung glorification ay tinatanaw po natin itong pag-asa na kahit anong hirap sa mundong ito ng ating buhay Kristiyano, may naghihintay po sa ating isang perpektong buhay sa piling ng Diyos. At yan po yung ikaapat. So hopefully naalala po natin, no? Justification, sanctification, adoption, glorification. At sa pagtatapos po ng ikawalong kabanata ng Roma, ay may isa pang pagpapala na atin pong pagbubulayan sa umagang ito. At yung po yung tinatawag natin na assurance or security o yung kasiguraduhan. Anong kasiguraduhan po? Yung kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya pong ating pamagat sa umagang ito ng ating sermon is the assurance or the security, kasiguraduhan of salvation and eternal life in Christ. Marami po sa mga Kristiyano ay yan ang tanong. Ako ba talaga ay tunay na ligtas? Ako ba talaga ay nasa kaligtasan? Pwede po ba nating matunton kung tayo ay tunay na nasa pagliligtas ni Kristo? No? So yan po yung ating pagbubulayan sa umagang ito. At ang assurance of salvation and eternal life in Christ ay maaari po natin itong makita sa tatlo po na bagay na mababasa natin sa mga talata pong ating kaninang binasa. Yung pong tinatawag na assurance of salvation ay maaari po itong mahayag sa tatlong P, tatlong letter P. Una po is purpose or layunin. Pangalawa po is progress o progreso. At ang panghuli po is perseverance o pananatili o pagpapatuloy. So may apat na P po na pwedeng magbigay po sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Basahin po natin ang verse 29 muli. Samahan niyo po ako kung kayo na sa verse 29.
yung later part na po ng 29. Ito po yung tinatawag na purpose o layunin ng Diyos na nagkakaloob po sa atin ng kasiguraduhan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Next slide po. Purpose provides assurance of salvation and eternal life in Christ. Tingnan po natin ang verse 29. Sabi po doon, to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. May dalawa pong layunin ang Diyos sa pagdidikta sa atin at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito po ay maaari pong magbigay sa atin ng kasiguraduhan na meron po tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Dalawa pong layunin ang nakita natin sa verse 29. Yung unang layunin, the first purpose is to make us Christ-like, and the second purpose na binigay po sa atin is to make Christ preeminent. Isa-isahin po natin. Ang unang layunin po, bakit po tayo iniligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan, ay upang hubugin tayo na maging kahawig ni Kristo. Yan ang layunin ng buhay Kristiyano. Kaya marami po nagtatanong, ano bang layunin ng aking buhay? Ano bang will ng Diyos? Ayan po ang sagot. Una, to make us Christ-like. Yung pagtubos po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at tayo naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi po yan ang katapusan ng layunin ng Diyos. Hindi po dyan natatapos. No? Yan ang unang hakbang lamang sa napakalaking layunin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos ay lumikha siya ng isa pong banal at walang hanggang lahi na kung saan ay naaayon sa wangis ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, at sila ay maninirahan bilang mamamayan sa kanyang banal at walang hanggang kaharian. Yun talaga yung plano ng Diyos. Ang plan ng Panginoon is to make us a holy eternal race that is conformed to the image of Christ, who will dwell as citizens in His holy eternal kingdom. Mababasa niya sa Hebrews. No? Sa Hebrews ay napakaraming kapahayagan ng konseptong yan. No? Nagawin po tayong isang holy eternal race that is conformed to the image of Christ, at tayo ay magdadwell o maninirahan bilang mga mamamayan ng walang hanggan at banal na kaharian ng Diyos. Kaya yung redemption ni Christ sa cross ay initial pa lamang po yun. Hindi doon natatapos sa kaligtasan mo at buhay na walang hanggan. Merong layunin ng Diyos, and that is to conform you to the image of Christ, so ikaw ay magiging bahagi ng kanyang holy eternal race or nation that will dwell in His eternal kingdom. Kaya lahat po ng tunay na Kristiyano ngayon is a work in progress. Lahat po tayo ay pinoproseso sa layunin ng Diyos na ito ay na maging kahawig ni Kristo. Sa ating araw-araw na karanasan sa ating buhay, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay pinahihintulot ng Diyos upang upang maging kahawig tayo ni Kristo. Dahil yun ang layunin ng ating pong buhay. Tayo ay ginagawang kahawig ni Kristo sa pamamagitan ng pamantayan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, meron tayong mga discipleship, may mga pakikinig tayo ng preaching, meron tayong tinatawag na applications. Why? Because God is conforming us to the image of His Son. And that is God's purpose sa iyong buhay. Hindi po layunin lang ng Diyos na iniligtas ka, tapos na. Hindi. He is conforming you to the image and likeness of His Son para maging part o bahagi ka ng kanyang holy eternal race or nation that will dwell in His eternal kingdom. At tingnan niyo po, kung yan ang plano ng Diyos sa iyo, no? At kung ang Diyos ay pumalpak sa kanyang paghuhulma sa iyo para maging kahawig ka ni Kristo, edi papalpak po ang kanyang walang hanggang plano. At kung ganoon po, ay wala din tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Kung yan po ang plano ng Diyos na siguradong magaganap, nakaakibat po dyan ang tinatawag po natin na kasiguraduhan ng iyong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. That is the first na purpose ng Diyos sa buhay mo, that which gives us assurance ng salvation and eternal life. Yung pangalawa po na purpose
Ano po yung second purpose niya? To make Christ preeminent in glory above all. Sabi ni Paul dito, in order that He might be the firstborn among many brothers. Alam niyo, sa kultura po ng mga Hudyo, yung panganay na anak ay napaka-prominenteng posisyon niyan. At kahit naman siguro sa atin, na pagkapanganay ay meron pong tinatawag na karangalan ang maging isang panganay. At kung matatandaan po natin, nung nanampalataya ka kay Kristo, naging anak ka ng Diyos. At kung nanampalataya ka kay Kristo, ang ating Ama na ngayon, na nasa langit ay ang ating pong Heavenly Father, at si Christ ay Heavenly Father niya din yon, siya yung kuya natin. Siya po yung tinatawag po natin na sinasabi ni Paul na firstborn among many brothers. Kaya ang layunin ng Diyos sa pagpapadala kay Kristo, ang kanyang anak, ay hindi lang sa ikaliligtas ng tao. Ultimately, it is to glorify Him above all. Luwalhatiin siya. At alam natin na partially naganap na yan. Nasaan na si Jesus? He is sitting at the right hand of the Father. Alam niyo po, baguhin natin yung kaisipan. Pag sinabi kasing right hand, alalay, kanang kamay. Pero pag in-interpret po natin ang Bible in the Jewish culture, context, pag sinabing right hand, sa kanya na inilipat lahat ng otoridad, lahat po ng dangal, lahat po ng mabubuti ay sa kanya na. Kaya siya na po yung tinatawag natin yung preeminence ng glory ni Christ ay naganap na. At kung yun po ay naganap at patuloy na magaganap sa kanyang pagbabalik, yung tinatawag na consummation o yung pinakapunto po na talagang mahahayag na sa lahat ang kanya pong kaluwalhatian, kasing sigurado po ng bagay na yan ang iyong kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. No? So sa purpose pa lang, sa layunin pa lang na binibigay ni Pablo, yung layunin ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay po sa atin ng kasiguraduhan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Yun po yung una na nagbibigay sa atin ang assurance of our salvation and eternal life in Christ, ayon po sa Romans 8:29 hanggang 39. Pangalawa po, yung tinatawag po na progress o yung progreso. Progress provides assurance of salvation and eternal life in Christ. Kanina ay purpose, layunin ng Diyos. Ngayon naman yung progreso na ating nakikita sa ating buhay Kristiyano, mula umpisa hanggang wakas, yung pong progresong iyan ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Buksan niyo po ang inyong Bible, no? Tingin po ulit tayo sa ating Bible. And anong mapapansin po natin sa 8:29 hanggang 30? Sabi po sa verse 29, tingnan niyo po for those whom He, ano po sabi? Foreknew. Una. Pangalawa po, He also predestined. And then yung dalawa po ay layunin. Skip po natin yung to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. And in verse 13, ang sabi doon, and those whom He predestined, He also, those whom He called, tinawag. He also justified. And finally, and those whom He justified, He also glorified. Nakita niyo yung progreso ng plano ng pagtutubos sa atin ng Panginoon. Una yung foreknew, and then yung predestined, and then yung called, and then justified, and finally, glorified. Muli makikita po natin dito yung tinatawag na progreso ng buhay Kristiyano. Isa-isahin po natin. Sabi niya dyan sa 29, those whom He foreknew. O nakilala na, bago pa man likain, bago pa man ang lahat ng bagay ay nag-exist, those whom He foreknew, sabi ni Paul dito. Alam niyo, bago pa man likain ng Diyos ang tao, ang Diyos po ay meron ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan doon sa kanyang mga kinilala from eternity past. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang hangin, wala pang oras, wala pang kahit na ano.
Diyos lang ang nandoon. The Trinity ay nandoon. At sa punto pong iyon, ay meron na siyang tinatawag na foreknew o kinikilala. Alam niyo po, yung iba in-interpret nila yung foreknew as ganito, no? May ganitong interpretation na mali, no? Sabi nila, yung foreknew, nakita na ng Diyos mula sa nakaraan, sino ang mananampalataya kay Kristo sa hinaharap. Kaya yung mga mananampalatayang yon sa hinaharap, ang pinili ng Diyos na maliligtas. Ulitin ko po, nakita na ng Diyos sa nakaraan, sino ang mananampalataya kay Kristo sa hinaharap, at yung mga mananampalataya kay Kristo sa hinaharap ay ang pinili ng Diyos upang maligtas. Well, that is false. Hindi po yun ang ibig sabihin ng foreknew. Kasi kung yun ang kaso, mas makapangyarihan ng tao kaysa sa Diyos. Bakit? Kasi ang tao pala ay may kapangyarihan na siya ang maging sanhi o ang kanyang pagpapasya ang maging sanhi ng kanyang kaligtasan o kapahamakan ayon sa kanyang abilidad na manampalataya o iwaksi si Kristo. So kung yun po yung case na nakita ng Diyos sa nakaraan, He foreknew sino yung magkakaroon ng faith kay Christ in the future, at yun yung pipiliin niyang maligtas, hindi pala siya makapangyarihan sa atin. Alam niyo po, yung ibig sabihin ng foreknew, hindi lamang po yan ibig sabihin knowing beforehand. Hindi niya nakita sa nakaraan ang magaganap sa hinaharap. May ibang kahulugan si Pablo sa word na foreknew dito. Ang sinasabi niya pong foreknew, it is also interpreted as a special intimacy in a love relationship. Kaya ibig sabihin yung foreknew, yung mga pinili niyang mahalin. Alam natin ang motive ng Diyos sa pagliligtas. Unconditional love. Hindi ka pa nililikha, hindi ka pa nag-e-exist, minahal ka na ng Diyos from eternity past. Yan po yung unang-unang hakbang sa ating pong katubusan. Dapat makita po natin ito, no? Itong bagay na ito. Kung ang Diyos ay minahal ka na bago pa man ikaw likhain, siguradong-sigurado na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan mo ay hindi mawawala dahil ito'y nakaangkla sa pag-ibig ng Diyos. Bago ka pa man noon likhain, bago ka pa man makagawa ng mabuti o masama, He foreknew you. Doon nakaangkla, doon nakasalig, doon nakapundasyon ang kaligtasan at buhay na walang hanggan mo. At anong kasunod nito? Sabi diyan, He also predestined. Anong kaibahan ng foreknowledge and predestination? Sabi po dito, yung second occurrence in the progress of our secured salvation in Christ is yung predestination niya. Anong ibig sabihin ng predestination? Ito yung pagbilang niya sa iyo dun sa kanyang planong siguradong magaganap na pagtutubos. Yung mga sinasabi dito na minahal ng Diyos ay ibinilang niya sa kanyang hindi papalyang plano ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Predestined. Kaya nga from the word bago pa man. Bago ka pa man nag-exist, bago ka pa man ipagbuntis, ipanganak sa mundong ito, meron ng tiyak na plano ang Diyos ng pagliligtas sa iyo. At yan po ang isa pa din sa progreso ng pagtutubos sa atin ni Kristo. Alam niyo po, huwag nating iisipin na tayo po yung pumili sa Diyos. Kasi totoo naman, at some point of time sa ating buhay, narinig natin yung gospel, nagdesisyon tayo na magsisi sa kasalanan, manampalataya kay Kristo. Totoo naman yan. Pero wag mong iisipin na ikaw ang unang pumili sa Diyos. Bakit ka nanampalataya kay Kristo ay dahil iplinano na ng Diyos sa puntong iyon na ikaw ay hipuin ng banal na Espiritu at ikaw ay magsisi sa kasalanan at manampalataya. Hindi at that moment nangyari ang pagpili at hindi mula sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa iyo from eternity past.
He predestined you to be saved sa ginawa ni Christ sa cross. At yung narinig mo yung gospel message na yon, ikaw ay nakapanampalataya o pinili mong magsisi sa kasalanan at pinili mong manampalataya kay Kristo. Dahil bakit? Dahil kumilos ang banal na Espiritu sa iyo. Ngayon, hindi kikilos ang banal na Espiritu sa iyo kung hindi plinano na ng Diyos noong umpisa pa lang na si Kristo ay tubusin ka at ikaw sa puntong iyon ay manampalataya at magsisi sa iyong kasalanan. He predestined. Yung plano ng Diyos na hindi mapipigilan, yung plano ng Diyos na hindi papalya. Diyan din nakasalig ang iyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa plano ng Diyos na hindi papalya dahil sa ikaw ay kanyang inibig. He foreknew you, He loved you, He predestined you, iplinano niya, isinama ka niya sa kanyang plano ng pagtutubos. Anong kasunod? Sabi ng verse. Sige, samahan niyo po ako sa verse na ito at atin pong minahin ang tinatawag po na lalim ng yaman ng salita ng Diyos. Ano pong sabi dito? After ng foreknew, predestined, ano sabi diyan? Called. Ano sa Tagalog pong called? Tinawag. Pagkatapos na ikaw ay inibig ng Diyos, at pagkatapos na ibinilang niya ikaw sa kanyang plano, at pagkatapos na si Kristo ay tubusin ka, ayan yung panawagan ng gospel. Do you still remember? Sino yung nag-share sa iyo ng gospel? Naalala niyo po ba? Sino nag-share sa inyo ng gospel? Naalala niyo yung moment na parang nabuksan ka? Yung pala yun? Makasalanan pala ako. Pa-impyerno pala ako. Wala palang kwenta yung mabubuting gawa ako. Yung pala yung kahulugan ng pagpunta ni Kristo dito, yung kamatayan niya sa krus. Kailangan ko palang manampalataya, may kailangan pala akong gawin. Naalala niyo yung moment na yun? Ako, naalala ko pa. Maraming times, maraming nag-share sa akin ng gospel, pero alam ko yung point in time na kung saan ay biglang parang bumukas ang lahat at naintindihan ko yung gospel, kaya ako ay genuinely nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Yung sinasabi pong called dito, no? Ito'y may kinalaman doon sa pagkakataon na narinig mo ang gospel sa unang pagkakataon at ikaw ay nakapagtugon sa pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Alam niyo po, may sinasabi si Jesus. Many are called, dati hindi ko naintindihan ito Many are called, but few are chosen. And then ikabit po natin yan sa katotohanan na tayong lahat ay agree. Mas marami ang nag-reject sa gospel kaysa sa tumalima sa gospel. Many are called, may tinatawag na general call, we preach sa street, we give out tracts. Many are called, pero sabi ni Jesus, but few are responding. Hindi? Ano sabi? Chosen. Pwede naman niya gamitin yung responding. Few are responding. Pero bakit niya ginamit yung word na chosen? Kasi yung mga pinili lamang through His love, through His foreknowledge, na predestined kasama sa kanyang plano ng pagdiligtas, will respond to the call. Called. Yung called dito is not the general call for sa lahat ng tao. But yung tinawag na called ay yung tinawag at nag-respond. Alam niyo ibig sabihin ng church sa Greek? Ecclesia. Ecclesia. Ang ibig sabihin ng ecclesia are the called out ones. Yung mga tinawag mula sa marami at nag-respond sa gospel. At yan ang nangyari sa buhay mo. At yan ay gawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa iyo ng kakayanan na tumugon sa tawag ng gospel. Kaya ikaw ngayon ay tinawag na ecclesia or called out ones. At kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, walang makakaagaw sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mayroon ka kay Kristo. Anong kasunod po? Foreknew. Tapos ano sabi? Predestined. And then ano sabi? Called. Ang kasunod is justified. I will not elaborate na sa justification kasi alam na po natin ito.
ikaw na makasalanan na ibinilang na matuwid dahil sa katuwiran ni Kristo at dahil po sa kanyang pagbabayad sa ating kasalanan. At ito yung ikaapat po na pangyayari sa progreso ng ating sigurado na kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. And then finally, anong sabi po? Kasunod niyan, He also glorified. At hindi ko na din po ito i-elaborate kasi meron tayong preaching talaga na nakahiwalay about glorification. Na kung saan sa araw po ng pagbabalik ni Kristo ay tatamasahin po natin yung kabuuan ng ating kaligtasan. Kung iniligtas niya lang ating spirito at binuhay mula sa patay na kalalagayan at ang ating kaluluwa ay patuloy niya pong dinadalisay through sanctification, yung tinatawag na glorification, pagbalik ni Kristo, makakawala na tayo sa katawan na ito na may kapintasan, katawan po na may kahinaan, katawan po na may kasalanan. At yung katawan ni Kristo ay magiging kagaya po natin, no? At tayo ay magiging perpekto at ito po i-enjoy natin doon sa buhay na walang hanggan, walang pagtangis, walang pagkagutom, walang pagkatakot, walang pagkauhaw, wala pong sakit at wala pong kasalanan. At yan po yung progreso, no, na nakikita natin na according to Apostle Paul, ito po yung definite. Ito po yung tiyak na plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga mananampalataya ni Kristo. At yan po ang salamin o yan po yung naglalarawan sa buhay Kristiyano na sa pangkasalukuyan ay nagbibigay po sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. So ano po yung una? Purpose and progress. And finally, hindi lang po God's purpose at hindi lamang po yung progress in our Christian life, yung source ng ating assurance na nagbibigay po sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, even our perseverance in the faith by God's grace, ating pagpapatuloy, pananatili sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na meron tayo kay Kristo. Perseverance provides assurance of salvation and eternal life in Christ. At ito yung medyo mahaba, no? Verse 30 hanggang verse 31. Alam po natin from our sermon series on the book of Acts that the early church suffered for their faith in Christ. Alam natin to, even hindi lang sa book of Acts, sa kasaysayan ng Kristiyanong pananampalataya, ang pagdurusa ay kasama na sa buhay pananampalataya ng mga sumusunod kay Kristo. Kaya nga sabi po ni Paul, itinanong niya, no? Isang diskurso, no? Si Paul mahilig sa discourse, no? Sabi niya, shall tribulation, o paiksiin na po natin, ang tinatawag po bang mga pagsubok o mga paghihirap at yung tinatawag nating pag-uusig na tungo sa kamatayan ay maglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Take note, love of Christ. Alam natin sa nag-umpisa, yung ating redemption, yung ating pagdiligtas, sa foreknowledge ng Diyos. So, ibig sabihin yung sinasabi dito ni Paul na love of Christ ay pinatutungkulan nito yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Anong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ito ba ay tribulation or persecution leading to death? Yan po yung diskurso ni Pablo. At alam niyo po, si Paul na-anticipate niya na din na ang sanlibutan at ang devil o ang ating kaaway ay aakusahan tayo na talaga tayo ay wala sa pagdiligtas ng Diyos. Dahil patuloy tayong nakakaranas ng tribulation and hardship. No? Patuloy tayong nakakaranas ng mga bagay na yan. Ikaw ba talaga iligtas? Bakit pinababayaan ka ng iyong Ama na nasa langit? Especially the early church, no? Matindi yung kanila, buhay at kamatayan. No? Sabi ni Paul dito. Pero according to Paul, no, ang katotohanan na ikaw ay nananatili at nagpapatuloy sa pananampalataya at iyo pong napagtatagumpayan, conquer. Ang mga hardship na ito ay pruweba na ang Diyos ay nasa iyong panig at ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nasa sa iyo. The fact na ikaw ay nagpe-persevere, nananatili, nagpapatuloy sa pananampalataya, kahit minsan ayaw mo na,
Ayoko na maging pastor, ayoko na maging elder, ayoko na maging deacon, ayoko na maging member ng church. Puro na lang paghihirap, puro na lang pag-uusig. Minsan nasasabi po natin yan. Pero the fact na nandito ka ngayon, God is persevering you, nananatili ka at nagpapatuloy ka sa pananampalataya, that is proof na ang Diyos ay nasa sa iyong panig. If God is for us, who can be against us? Kahit anong akusa sa iyo ng kaaway o ng sandibutan, walang maiakusa sa iyo dahil ang Diyos ay nasa sa iyong panig. Pinagtitibay po ng tinatawag natin na perseverance, yung assurance natin ng salvation and eternal life in Christ. Ano ba sabi ng Acts 14:22? Sabi din ni Paul ito, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. So yung pong tinatawag nating pintuan patungo sa buhay na walang hanggan, ay dadaan tayo sa pintuan po ng mga tribulations, problems, trials. Hindi po maaaring hindi. At yan pong katotohanan na ikay nananatili sa pananampalataya sa kabila nito, yan po ay nagpapatibay na ikaw ay tunay na nasa kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya the fact that we are persevering in the faith by God's grace, despite of the various difficult circumstances in our lives, sa kabila po ng bagay na yan, ay lalong tumitingkad ang katotohanan na ikaw ay nasa pagdiligtas at buhay na walang hanggan kay Kristo. So tatlong bagay po na nakita natin sa verse 29 to 39. Paano natin po makikita yung kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa atin kay Kristo? Ayon kay Pablo, makikita mo yan sa layunin ng Diyos, makikita mo yan sa progreso ng iyong buhay Kristiyano, at makikita mo yan sa iyong pananatili at pagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at mga pag-uusig. Kaya kung sa unang pagkakataon ay napakinggan mo ang mensaheng ito at nais mong magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, balik po tayo sa gospel. Lahat tayo ay makasalanan. Maaring yung kasalanan natin ay sikreto or hayag. Ito man ay sa pamantayan ng mundo ay maliit lamang at may malaki. Mula sa pagsisinungaling o sa pagpatay, lahat po tayo nagkasala at meron ng hatol. Ang katotohanan po ito, no? Kasi generally, naiisip ng mga tao, pag pinanganak yung baby, inosente pa yan eh. Di ba? Yun yung paniniwala po. Kaya kailangan, huwag mo muna ilabas yan. Huwag mo muna ipasyal yan. Ipabinyag mo muna. No? Pabasbasan mo muna. Kasi inosente pa yung bata na yan. No? Ay ang katotohanan, sabi ni David, sa sinapupunan pa lang ng aking ina, ako'y makasalanan na. Dahil bakit po? Dahil minana natin ang kasalanan mula sa ating ninuno. At pansinin niyo, mga bata, wala naman nagtuturo sa kanila na sila'y mang-away, mang-agaw ng laruan o ng candy, pero ginagawa nila. Bakit po? Kasi likas na talaga sa ating lahat na makasalanan at tayo po ay meron ng kasalanan. At tayo pong lahat, ito po ito po katotohanan, lahat ng ipinanganganak actually, ay may hatol na. Hindi ka hahatulan the moment na magkasala ka. Sa sinapupunan pa lang ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Kaya meron pong tinatawag na tayong hatol doon sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ito po ang matuwid at perpektong judgment o hatol ng Diyos. At kahit ano pong ating attempt na burahin ang mansa ng kasalanan sa ating buhay. Ano man po ang ating pong pagtatangka na tapalan ito ng tapalan ng mabuting gawa at ating pong suhulan ng Diyos, ay hindi pa din po tayo maliligtas sa araw ng paghuhukom pagkat lahat ng ito ay maduming basahan sa harap ng Diyos na mansyado ng ating kasalanan. To be graphic lang po ang tingin ng Diyos sa ating mabubuting gawa, yung talagang interpretation noong pong filthy rags, ay di ba ang mga babae gumagamit ng pasador?
Yun yung sinasabi ni Isaiah. Maduming basahan. And we know, nasa blood yung dugo, yung sakit or diseases, everything. At ganun yung sinasabi ni Isaiah. Imagine magdala ka ng pasador sa hukuman at isuhol mo yan sa judge. Ganyan ang ginagawa ng maraming tao sa pag-iisip nila na ang kanilang mabuting gawa ay magliligtas sa kanila. Kaya nga po, napakahalaga na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, sumaatin po siya, at siya po ay perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos upang ang ating pong mga nilabag na lahat na iyon ay ibilang po sa atin yung katuwiran niya, at gayon din siya po ay pinako sa krus ng Kalbaryo upang mamatay at bayaran ang utang ng ating kasalanan na kamatayan. Kaya yun po ang nangyari. Yan po ang tinatawag nating mabuting balita. Si Kristo ang kinilalang makasalanan at ikaw ang kinilalang matuwid. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa kanyang ginawa, tayo po ay maliligtas. Pananampalataya po na kung saan tunay na pananampalataya na may araw-araw po na pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa kanyang kalooban ayon sa kanyang banal na salita. Gospel. Kailangan po nating ipaalaala sa bawat isa. Ito po yung tinatawag nating mabuting balita. Kaya po sa umagang ito, para po sa mga mananampalataya ni Kristo o yung ating po mga covenant members na nagpabautismo at naging bahagi po ng lokal na iglesia na ito, ito po ang ating challenge sa umagang ito. Let us trust in God's assurance of salvation and eternal life through Christ. Atin pong pagkatiwalaan, panampalatayanan, ang kasiguraduhan na ibinibigay ng ating Diyos, kasiguraduhan po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na nakay Kristo. Meron pong isang pastor. May ilang books na ako na nabasa tungkol sa kanya po. Siya po si H.A. Ironside. Henry Allan Ironside. Patay na po siya. Pinanganak po siya ng 1870s, namatay siya ng 1950s, and he is a pastor. At siya po ay isang fundamental Baptist. Siya po ay nagpapastor doon sa Moody Church sa Chicago. Kung makikita niyo ginagamit natin na every Wednesday, galing sa church nila yon. So, si H.A. Ironside ay isang pastor at may lumapit sa kanya na lalaki. Sabi ng lalaki, hindi ako aalis dito sa iyong harapan hanggat masigurado ko na ako talaga ay ligtas at may buhay na walang hanggan. Kailangan ko ng something na ibigay mo sa akin na assurance na ako ay ligtas at may buhay na walang hanggan kay Kristo. Kundi hindi ako aalis dito. Sabi niya kay H.A. Ironside. Sabi ni Ironside, si Ironside kasi parang may pagka-Spurgeon siya may konting humor siya pag nakikipag-usap. Masayahin si H.A. Ironside. Sa kabila na siya isang fundamental Baptist, masayahin si H.A. Ironside. No? Sabi ni H.A. Ironside, ganito na lang. Halimbawang may lumitaw sa iyong anghel ngayon at sabihin na ikaw ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, sapat na ba yun? Nag-isip yung lalaki. Sabi ng lalaki, oo, sige, pwede na yun. Anghel yun eh. Anghel na lumitaw, himala. Nagpakita sa akin na nagsabi na ako'y may kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, papalagay na ako. And then may follow-up na question si H.A. Ironside. Sabi ni H.A. Ironside, halimbawa ikaw ay nakakatay na sa banig ng karamdaman at ikaw ay mamamatay na. At biglang nagpakita ulit yung anghel. Pero sa pagkakataon nito, si Satanas mismo. Anghel din yun fallen angel. At sinabi sa'yo, ako yung anghel na nagpakita sa'yo. Nag-anyo lang akong anghel para sabihin na may kaligtasan at buhay na walang hanggan ka na kay Kristo. Pero ang totoo, dinaya lang kita. Kasi di ba sabi din sa 1 John, pwedeng maging angel of light?
pwedeng deception ang business ni Satan. So yung lalaki, walang masabi. No? Naniwala siya doon sa anghel na nagsabi, may kaligtasan at buhay na walang hanggan ka na. Pero yung pala, yung bago siya mamatay, it's a prank. Si Satan pala yon na nag-anyong anghel at binigyan siya ng assurance na may salvation and eternal life ka na. So, speechless yung lalaki. Hindi siya makapagsalita. Sabi ni Ironside, eto, meron akong mas mabuti, mas mainam kaysa doon sa sinabi ko sa iyo kanina. Merong isang bagay na mas mapanghahawakan mo kaysa sa boses ng anghel. Buksan niyo ang 1 John 5:13. Kita niyo po? Sabay-sabay nating basahin. 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have mas tiyak kaysa sa boses ng anghel ay ang salita ng Diyos o ang Biblia na nagbibigay sa atin ng garantiya at maaari mong panghawakan na mayroon kang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yes, there will be times na atin pong pagdududahan ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Alam ko na dumadating tayo sa punto sa ating buhay na ganyan. There will be times that we will doubt yung ating salvation and eternal life in Christ. Minsan dahil po sa napakahirap na ating sitwasyon, we start to look sa world na iniisip natin na parang di naman ako, pinababayaan ako ng Diyos. Baka wala naman ako sa kaligtasan at buhay na walang hanggan talaga. Kapag tinignan natin po yung mundo, we will doubt our salvation and eternal life. And lalong-lalo na, kapag we are committing sins, or sometimes terrible sins, na pagdududahan po natin ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. At pag nangyari yan, balik ka sa Scripture. Balik ka sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Balikan mo yung progreso na ginawa at ginagawa ng Diyos at gagawin niya pa din sa iyong buhay, Kristiyano, at tumingin ka sa iyong pananatili at magpapatuloy sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Lahat yan ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay nasa kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Hindi po mawawala ang mga tinatawag po nating suliranin. Hindi din po natin maaabot yung sinless perfection o perfecto na hindi ka na nagkakasala sa mundong ito. Tanging sa pananampalataya lamang kay Kristo na meron pong tinatawag na kaakibat na pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa kanyang kalooban, doon natin nararanasan ang kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito na temporal, hanggang sa makarating po tayo sa buhay na walang hanggan. Balikan po natin ang Scripture. Balikan natin si Kristo. Kaya tingnan niyo po, no? Ma-realize niyo po ito. Nagkakasala pa ba tayo? Sino po hindi na nagkakasala? Taas po kamay. Pag nagtaas po kayo, papatayuan po namin kayo ng monumento doon sa may tabi ng baptistry. Nagkakasala ba tayo? Yes. Minsan nga, hindi mo sadya. Minsan sinasadya. Pero meron na tayong pain, meron na tayong kapaitan sa mga pagkakasalang ito. No? Kaya tingnan nyo, although nagkakasala tayo, it can never take away your salvation. Kaya lang, you are having doubts about your salvation and eternal life. Kaya nga napakanta si David, restore unto me the joy of my... Ano ang nawala? Hindi ba salvation? Yung joy ng ating salvation. That is why yung sin ay, excuse the term, asungot yan
sa ating buhay Kristiyano. Nawawala yung kasiguraduhan natin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan every time that we sin. Lalo pag nag-i-stack up yan, no? Nagdududa ka sa kaligtasan mo. Or minsan, pag tumitingin tayo sa sanlibutan, no? When we try to compare yung mga temporal things that other people has, bago ikaw, Kristiyano, naawa ka sa iyong sarili, kakaroon ka ng ASAP moment, nagda-doubt ka tuloy sa kaligtasan mo, ako ba talaga yung mahal ng Diyos dahil sa pagliligtas niya ba ako? Yan yung mga bagay po na kung saan ay nagiging dahilan bakit po pinagdududahan natin ang ating kaligtasan. Ngunit ito ang salita ng Diyos. Sabi ni John, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. Tayo pong lahat ay tumayo and let us sing yung response po na He will hold me fast bilang response po sa katotohanan o pangangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Again po explanation lang, nakalagay doon, He will hold me fast. Hindi po yan yung fast na mabilis. When we say fast, yung kahulugan po niyan ay isi-secure niya tayo. Kumbaga sa inilagay mo na picture frame, talagang sinugurado mo na hindi siya mahuhulog. Kaya nga may word na fastener. Di ba yung sa folder, yung nilalagay natin doon nung elementary o high school tayo para hindi mahulog yung papel. So yung fast dito na sinasabi ay secured or assured. Nahahawakan ka niya. Kung siyang may hawak sa'yo, hindi ka bibitaw. Mananatili ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa iyo. So let us sing. I could never give
manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, amin pong Ama na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga pagpapaalaala, sa mga pagtuturo at pagtutuwid po ninyo sa pamamagitan po ng inyong salita sa umaga pong ito. Salamat po sa kalakasan na amin pong natamo, na sa amin pong paglakad sa mundong ito ay kami po ay nanlulupaypay, nagsusugatan, at nagkakaroon Panginoon ng mga pagkakataon ng pagtalikod po sa inyo. Pero salamat Panginoon dahil ibinabalik niyo po kami sa iyong mga kamay at patuloy o Diyos na pinaalala niyo sa amin ng aming pong kaligtasan at buhay na walang hanggan ay sigurado sa aming Panginoong Jesucristo. Sa mga oras Panginoon na kami ay nagkakaroon po ng agam-agam sa aming pong kaligtasan at buhay na walang hanggan, ipaalala niyo po sa amin ang mga bagay pong ito na aming pong napagbulayan. At maipaalala niyo po sa amin na kami dapat ay tumingin lamang kay Kristo at hindi sa aming mga sarili. Na kami po ay dapat tumingin sa perpektong gawa ni Kristo na siyang nagligtas sa amin at nagbigay ng buhay na walang hanggan at siyang nagbibigay ng garantiya ng lahat po ng ito ay aming matatamo sa kanyang muling pagbabalik. Salamat o Diyos dahil sa umaga pong ito ay patuloy na nahayag muli ang iyo pong kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, na ngayon pa lang pinagpapasalamat na namin ang katagumpayan nito sa aming buhay. Sa mga darating na linggo, Panginoon, maging daluyan po kami ng pagpapala sa mga bagay na narinig po namin na ito, maibahagi din po namin sa amin pong mga mahal sa buhay, sa amin pong mga kamanggagawa, sa amin pong mga kasama sa araw-araw at nasa kapaligiran. Upang patuloy, Panginoon, maipahayag ang iyo pong luwalhati sa amin pong buhay. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat Ama, lahat po ng ito ay sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.